Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Nanawagan si Representative Jill Bongalo ng pagsisiyasat sa 700 bilyong piso na reserbang pondo ng PhilHealth, kabilang na ang 500 bilyong pisong investable funds dahil sa kakulangan nitong palawakin ang benepisyo at bawasan ang premium. Layunin ng investigasyon na tiyakin ang transparency at pananagutan ng ahensya sa paggamit ng pampublikong pondo. Binatikos ng kongresista ang hindi paggamit ng 42 bilyong pisong saro para sa benepisyo tulad ng konsulta package at inungkat ang ulat ng atraso sa pagbabayad ng PhilHealth sa mga ospital. Binigyang diin naman ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang pangangailangan na muling suriin ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang estado ng agrikultura sa gitna ng banta ng pagbabago ng klima at iba pang maaaring kaharaping hamon. Ayon sa kongresista, kailangan nitong unahin ang sustainable investments sa mga sektor ng pagkain, agrikultura at kagubatan para sa seguridad ng pagkain at pangmatagalang kasaganahan sa rehiyon. Aprobado na ng House of Representatives sa pangatlo at huling pagdinig ang panukalang batas na nagdedeklara ng 10 lugar sa bansa bilang ecotourism sites at tourism destinations. Ang 10 lugar na kabilang sa opisyal na pasyalan ng bansa ay ang Batag Lighthouse, Onay Beach at Pinipisakan Falls ng Northern Samar, Binadlan Falls ng Negros Occidental at Nuestra Señora de Salvacion Church. Kabilang din dito ang Sinigwalasan Mangroves Park ng Cavite, Barangay Rubas ng Leyte, Balanga Wetland and Nature Park ng Bataan, Sitio Timoga ng Iligan, Lanao del Norte at 100 Islands National Park sa Pangasinan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, PSA natuklasang walang birth record ang higit 1,000 pangalan sa OVP receipts. Pogo na natitira sa bansa, nasa 20 na lamang ayon sa PAO. Kamara naisiyasati ng higit 700 bilyong pisong pondo ng PhilHealth. Mga iligal na dayuhang Pinoy sa South Korea, pinauuwi. Taiwan nangangailangan ng mga Pilipinong manggagawa. Pilipinas, muling nasungkit ang Mobile Legends World Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Umabot na sa higit 19,000 family food packs o FFPs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa rehiyon ng Western Visayas ay nasa 13,000 at 226 na FFPs ang naipadala, habang 6,000 at 655 naman sa rehiyon ng Central Visayas. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang pagsubaybay sa estado ng lugar upang tugunan pa ang iba pang pangangailangan ng mga residente sa Negros Island. Inaasahan na ng Bureau of Immigration ang pagdagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Ayon sa BI, higit 100,000 rin ng mga biyahero ang maaaring maitala ng ahensya kada araw dahil mas maluwag na ngayon ang patakaran matapos itaas ang health restrictions mula noong pandemya. Gayunpaman ay nakaalerto ang BI sa pagtutok sa seguridad ng mga biyahero kaya't hindi nito papayagan ang anumang leave application ng mga kawani. Muling nagbukas ang Malacanang para sa ilan sa mga biggest stars ng bansa.
sa ikalimang edisyon ng konsyerto sa Palasyo na naganap noong Linggo ng gabi bilang pagbibigay karangalan sa mga hindi matawarang kontribusyon ng pelikulang Pilipino sa sining, kultura at ekonomiya ng bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos kasama ang mga miyembro ng kabinete ang selebrasyon. Ipinagdiwang din sa naturang konsyerto ang malikhaing tagumpay ng mga Pilipinong mga awit at mananayaw. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, PSA natuklasang walang birth record ang higit 1,000 pangalan sa OVP receipts. Pogo na natitira sa bansa, nasa 20 na lamang ayon sa PAO. Kamara naisiyasati ng higit 700 bilyong pisong pondo ng PhilHealth. Mga iligal na dayuhang Pinoy sa South Korea, pinauuwi. Taiwan nangangailangan ng mga Pilipinong manggagawa. Pilipinas, muling nasungkit ang Mobile Legends World Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 20 mga pogo na lamang ang natitira sa bansa sa kasalukuyan. Kumpiyansa naman ng PAOK na bago matapos ang taon ay maipapasara na ang naturang operasyon ng pogo. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, kayang maisakatuparan na wala ng pogo sa bansa bago sumapit ang taong 2025. Pagtitiyak pa niya, magsasagawa rin ito ng inspeksyon sa mga ipinasarang pogo kung sumusunod ba ito sa total ban. Inanunsyo naman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO nitong Sabado na maaaring tumungo sa Taiwan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho dahil ang naturang bansa ay nangangailangan ng maraming manggagawa. Ayon kay MECO Chairperson Cheloy Garafil, mas gusto umano ng mga empleyadong Taiwanese ang mga Pinoy dahil sa kanilang work ethic, magandang asal at kasipagan. Ilan sa mga trabaho sa Taiwan ay nasa industriya ng agrikultura, semiconductor at caregiving. Inaasa namang nasa 50 hanggang 100,000 piso ang sahod para sa mga entry-level jobs. Pinapayuhan na ang mga Pilipino na iligal na naninirahan sa South Korea na umuwi na bago pa man magpebrero sa susunod na taon. Binibigyan na lamang ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul ang mga undocumented na Pinoy na nananatili sa bansa ng hanggang katapusan ng Enero 2025 upang kusang umalis sa South Korea. Anila, samantalahin sana ng mga undocumented na Pinoy ang Special Voluntary Departure Program na kamakailang inihayag ng Ministry of Justice ng South Korea. Sakaling voluntaryo silang umuwi sa ilalim ng programang ito, ay hindi na sila pagbabayari ng multa at hindi na rin mailalagay sa blacklist o listahan ng mga taong ipinagbabawal na pumasok sa South Korea. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, PSA natuklasang walang birth record ang higit 1,000 pangalan sa OVP receipts. Pogo na natitira sa bansa, nasa 20 na lamang ayon sa PAO. Kamara naisiyasati ng higit 700 bilyong pisong pondo ng PhilHealth. Mga iligal na dayuhang Pinoy sa South Korea, pinauuwi. Taiwan nangangailangan ng mga Pilipinong manggagawa. Pilipinas, muling nasungkit ang Mobile Legends World Championship.
Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Phone.